Ang hapon mga kaigsunan, happy Sabbath day. Nagkulbahan ko dyan tayo tungkol kay matalusan nato naka-receive ng good ka o naanggan sa ato ang Publishing Department. Salamat ka ayon nini. Nung kato ng itong The Last Supper, I'm sure nga nabasa ninyo. Ako nabasa ninyo, hindi na po mo ganahan naminaw sa kuwang. Salamat kayo sa Publishing Department tungkol kay kumalitan man nato ang atong diskutan sa karoon sa mabuong ng panahon. Nakay kopya. Magamit yun kayo nato kung unsay inungdan, unsay katarungan, unsay basis yun. Nga nagkaroon sama ng ining programa. Na ginahimon ako sa makakaroon niya na ikinahanglan samtang kita na kinabuhi na kapaabot ka Ginoong Hesus na sa ikaduha ang pagbalik. Tungkol niya na tubuti lang ko ninyo na masulti na lang po sa atong na andam. Nung ayasan mo kasahan na diyan, para di mo kayo alam talaga na kung muminaw sa Quran. Okay lang ba? Okay. Kaya marang kumplito naman kami diri, samtang ibasa na ako. Salamat kayo sa Publishing Department na ni Mrs. Sterling. Okay, the Lord's Supper. Kung sabi na sa iyo, sa Lord's Supper, ang katapusan, panihapon, kauban ni Kristo. Kauban ni Kristo. Sometimes Ginoong wala pa i-offer dito sa Kalbaryo sa cross. Ingon nga bayan sa sala. Kung kaya ang tao wala bigay kaluwasan, wala may bayad sa sala. Kung kaya ang tao wala man, nasulitin sa tuhawa may tapos. Tungkol lagi kay for all have sinned and come short of the glory of God. Kinahanglan sa spotless. Wala lama. Ang muhala dito para bayaran ang nahihirit na ito ng kasalanan gikan sa atong unang mga bulikan. O ang katuyuan na kumahimo na nato ni siya, mawala na ang katong mga landong, mga seremonyas, sa taas kayo ng panahon. Ipaabot nag-apumping nato ang Ginoong Hesus. Tithes and ceremonies. Ang mga Passover na gihimo nila. Para makahindong kung giyon sa luwas ang mga kasalahanon gikan sa pagkasinakop or bondage dito sa Egypt. Sige ni Hesus ni kaon tapos sa iyang mga disipulo. Alang sa Passover tungod kay ilan man yung ginahimo matag for 4,000 years ginahimo nila. Nagpanunggo na sa isip sa deliverance sa mga Israelanon. Dahil kung may nungduman po na to na kung dili patungod sa dugo nga ibutang dito sa tubangan, dito sa ilang pultahan. Ang mga tao na puyo dito, adunay mamatay. Musa katong naminaw, katong sunod, walay hilak na dunggan. Apan katong gayang mga ulo na agili kamatayon nga naitabo sa ilahang matag. Sama-sama ginoon kay National Festival sa mga Hudiyo, dili na ni siya pagamiton pa hangtod sa hangtod. Wala na ni siya. Tungod sa pagpakamatay ni Ginoong dito sa pagbaryo sa cross. Sa iyang pagpakamatay, bunagay bago ng mga pamaagi. Bago ang pamaagi nga bisa-bisa ni Ginoong na angay na itong pag-obserbador o
Buhat nga na angay na itong pagkasundon. Ingon nga iyang mga sumusunod. Hangtod sa katahangturan. Kaning Pasko, o Pasko, ang tawag na Passover, ginahimo nila matagtuloy para mahinduman sa mga katawhan o sa mga kabataan na sila naluwas. They were delivered from bondage dito sa Egypto. Ang mga kabataan, mangutana sila sa may meaning ani o ginasultihan sila sa ilang mga ginikanan kung ngayon siya nag-ilang kanunay ginahimo. Naging dinidas, the wonderful deliverance was to be kept fresh in the minds of God. Pero na nila man yung duman, o di pa tayo sila. Natungkol yung ini, naluwas sila. Kaya itong paghahimuan karon, nagihimog na ni Jesus. Sa wala pa siya, nakikaon siya, pauban sa munisipyo. Huwag hangtong niya, i-offer niya iyang kinabuhi dito sa Kalbaryo sa krus. Ginayon nga the ordinance of the Lord's Supper was given to commemorate the great deliverance brought out as the result of the death of Christ. Yun ko sa unahan, at wala kasi din yung Jesus. Nagpakamatay dito sa Kalbaryo sa krus. Wala tayo kaluwasan ng krus. Salamat tayo ka. At na Diyos, nagpakamatay alam na ito. Punta kita. Kita untang angay offer to kakayaan. We are not worthy. It is the means by which His great work for us is to be kept fresh in our minds. So samtang ato himuhon din siya, kanina ordinance siya, magpabili ni sa tumuna-una, ato kasing-kasing, na ato na Diyos, ato na pakamatay, alam na ito. O ato ni siyang kanunay himuhon. O gingon din ang himo ni Christ, example, yun yung Christ example forbids exclusiveness of the Lord Supper. Dili eksklusibo ang atong paghimuon ng ordinansya. Dili lang kay Cathedral Valley. Dili lang kay SDA ka. Kung ito ka ng Ginoong Hesus na nagpakamatay sa Kalbaryo sa cross, alam sa imong kaluwasan, makapit ka. Gawas lamang sa isgutan sa 1 Corinthians chapter 5, verse 11. Kung nakakaana, dayag siya masala, exclude ka. Gawas ana, wala. Kaya tingnan din but beyond this, none are to pass judgment. Wala mo skala na ito. God has declared it with men to see who shall present themselves on these occasions. Wala mo certain rules. Nga naman, yung sabihin, for who can read the heart? Isa may makabasa sa kasing-kasing sa atong mga kaisunan na natin. Who can distinguish the ears from the wheat? Minsan man, wala ihapon. Muna yun dinilig, a man examine himself. Atong kaugalingon, a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. But saya na to, for whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and of the blood of the Lord. He that eateth and drank unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. 1 Corinthians chapter 11, verses 28 back to 27. In 29.
None should exclude themselves from the communion, because some who are unworthy may be present. Hindi nyo exclude, kapapil, kinanaman anak, makasalat niya. Di ka anak, kaya lagi di man ka makabasa, hindi mapunta, makahusga. Every disciple is called upon to participate publicly and thus bear witness that he accepts Christ as a personal Savior. So sa atong paggawa ani, pag-participate ani, pag-appeal ni, atong kung gidawat na sa Ginusos, atong personal na manluluwas. In partaking with his disciples of the bread and wine, Christ gives himself to them as their Redeemer. Sa so, kung papili tani ini, nakasabta na ito na si Kristo misaad na mahimo siya manluluwas, Redeemer at alang atong mga tao na nagtuo tungod kay ni Apisa na sa Ginusos ila giyong manluluwas. He committed to them the new covenant, pag-o na pakiksaan, by which all who receive Him become children of God and joint heirs with Christ. Wapo ka ayun mo, mga kung appeal kami. Third God, the servant of servants. Samtang ang mga disciples dito na nasulod sa supper room, ganyan sila manihapon. Ang ilang makasingkasing, they're full of resentment. Resentful feelings. Saan ang resentful feelings? Kaligot ko. Kasuko. Ang ilang nalito. Si Judas, yun yung press next to Christ on the left side. Si John Paul, dito po sa kilid sa right side. Kung ato na itaas kaayo, pinakataas nga rango, position, ang gusto na yun, muna gusto ni Judas. Nasunod yun siya, next din siya kang Christ. But then, ang siyang tawag ka Judas, he was a traitor. He was a traitor. Another cause of dissension had arisen sa ilang pagkabahin-bahin. Tungod ka, Akapis, sa ilang pista, sa ilang Passover, nalagay mo ato, panahon na, kapag panihapon ka o ba ni Ginusos. Naandal o kustumari nila na ang servant, maoy mo, hugas sa ilahang mga tigil. And on this occasion, preparation had been made for the service. Preparation na. Dito. Dito ang picture. Kung sa ato pa, kabuk. Naato dito ang bisin. Ato pa, langgana. Naato dito ang tawil. Ano yung tawil? Tuhalya. Okay, sa'yo mo gusto ang tawil mo? Tuhalya. Kaya wala may pasimple na servant. Narito ang mga disipulos. Ila ang tatong buluhaton. Ang paghimo sa paghinugasay. Pero, matapos sa mga disciple, yielding to wounded pride, garbo kayo sila. Determine na to the guard of a servant. Ako professional, gusto mo ako yung hugas sa fisherman, sa mag-uuma, pagkahugas steel.
Dili ko. Wala mo niyo ang mga disciples. Sige ni Jesus na paabot. Kung kinsa yun ang muna ang mulupo, anong namuhimo sa pagbugasay na siya ang mahimo-himo? Kung taon wala man yun. Wala man yun. So ang himo ni Jesus, itindog siya, iyan, iwangkin yun na yung garments na nakasagabal sa paghimo sa paglukbo niya, pagkuha sa pitcher, tubig, o diya kabo, tao, kaning busy, o tawil. O niya, ibutangan niya tubig, o nagsugod siya o pagpabugas sa mga disciples. Kung saan niya may tapo? This action opened the eyes of the disciples. Abri lang mga mata. Bitter shame and humiliation filled their heart. Naulaw sila silang kaugalingon. Kaya nga naman, ang ilang ituan nga Ginoo ilang magtutudlo. Mauna nyo ni unang ni Lukbo o nagbugas sa ilang mga katil. They understood the unspoken review. Unspoken review. Wala maitok na pagpadlong sa ilang mga tagsa-tagsa ng mga gawin. Sa iwan mo kayo problema nito, hindi mo lang tamo ito. Hindi mo na lang tag maayon. Kung kinsa itong nagdagmalang ta, kung sabi niya, at ano lang, tama yung gingon nga, kung nabayon ka o bato, nabayon ko na ito. Gano'n sa nato o pinapay. Kung kinsa ito atong kaaway atong, kinsa ito atong kaaway atong, pinalagi. Gusto-gusto ko na ito. Kahit ang isa mo. Pero wala kayo mahimo. Kasama itong gingon ni Nervin nga, kung sa'yo na sulat, kung tawag sa'yo, nag-pick sa'yo, atong sundol. Atong sundol. Kung sa'yo sulat sa balaan nga kasulatan. So Christ expresses His love for His disciples. Nagugma diyan si Jesus. Monta dapat po ang naa sa atong kaugalingon ugma para sa mga kaigsuonan. Alam niyo sa atong pamilya una, tungod kay lagi sari pinigin sa tuhuman. Ang ugma magsugod sa panunalayan. Their selfish spirit filled Him with sorrow. Pagkakatagal mo, hindi na malipay ang dinuman. But He entered into no controversy. Wala din siya makipag-debate. Wala siya makipag-argue sa mga disciples with Him regarding the difficulty. Tungkol kay mas ituod niya na pabutis na ta. We were justified. Justification by faith. Gawat at ang Kristo. Iubuhin naman ka. Naapaman ka sa kitawag na sanctification. Pag kinabuhin, yung mga naluwas. Pag kinabuhin, yung naluwas. So, imo ang ginato. Wala tayo na imo. Sama kang Jesus. Ipakita ginato ang gugma o ang pag-august. He gave them an example. They would never tagaanan ni Kristo ang marisipulo sa kahimplo na dili nila malungkan. His love for them was not easily distorted or quenched. Yun pa niya, He called me Master, I Lord, and you see well, for so I am. And being so infinitely superior, He imparted grace and significance to the service.
Now, having washed the disciples' feet, he said, I have given you an example that ye should do as I have done to you. Christ was here instituting a religious service. By the act of our Lord, this humiliating ceremony was made demonician, consecrated ordinance. Isa sa kabalaan ng ordinance. It was to be observed by the disciples. Wala naman ang mga disciples. Kamu na. Kita na. That they might ever keep in mind his lessons of humility and service. Bago kayo, kaya kung naman sa ato na kaso ng kinaiyak, kaya sa ato. Kaya sa ato. O servisyo. Ano na po servisyo? Dili kay mapanagsanong ka, hindi man po ito mabuhat. Mabuhat po. Kanya din the ordinance of preparation. Isko na din nga wild pride, dualliance, no? Garbo, paglahi-lahi, ang Israel, kabubot for supremacy, archeries. The heart cannot enter into fellowship with Christ. Kung naana sa ato mapagpati, naana sa itong paundalingon, dili makasuot si Diyos sa atong kinabuhi. We are not prepared to receive the communion of His body and His blood. Dili andan. Therefore, it was that Jesus appointed the memorial of the humiliation to be first observed. Muna nga sa atong practice sa iyang ipakita, naulinan sa maghimo niya ng establish niya. Unahan na ito ang paghinugasay. Una ito mo apili sa pagkaon, ang bread, ang living bread, na nag-representa na spotless si Jesus. Walay uli. Kung ang living bread, nag-representa na sa sila. Bilita ako sa pag-unom sa wine kung wala kang papel dito sa inugasan. A reminder of Christ's second coming. Reminder po niya na Jesus is coming soon, the second time. Nagayagi as they were gathered about the evil, he said in tones of touching sadness, I have decided to eat this Passover with you before I suffer. For I say unto you, I will not anymore eat thereof until it be fulfilled in the kingdom of God. Hindi na siya makipauban pa. O panihapon. Sama silang gihimo. Hangtod nga, ma-establish na ang ginarihan sa Diyos. And he took the cup and gave thanks and said, take this and divide it among yourselves. For I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine until the kingdom of God shall come. Luke chapter 22, verse 15 to 18. But the communion service was not a season of sorrowing. Dili po ta magmugtok ni aning panahon na. This was not its purpose. John 14:27 nagaingon, peace I leave with you. Nabuol ba ang adunay kayo no? Wala, di ba? My peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Muna nakarecord sa John 14:27. So as we receive the bread and wine symbolizing Christ's broken body and spilled blood,
we in imagination join in the scene of communion in the upper chamber. Samtang mapilit ka sa paghugasay, mapilit ka sa pagkaon, sa bread, o sa pag-inom, sa bino. As if, ato ngayon duman nga, sipto at dito. Sa supper room, kauban ni Ginosos o sa mga disciples. We seem to be passing through the garden consecrated by the agony of Him who bore the sins of the world. Samtang mag-ainom ka, kakaon ka, maka-remember ka kang Ginosos. Sa kasakit nga iyang ipasaan, alam ka nimo, alam ka natin kanan. Who bore the sins of the world. We witness the struggle by which our reconciliation with God was obtained. Moto siya ang nagpaka-reconcile na to. Mabalik ka ngadto sa Diyos tungkol sa pagpakamatay ni Jesus na abre, natagaan tao, kung sa mga ato at bridge. The communion service points to Christ's second coming. It was designed to keep this hope vivid in the minds of the disciples. Alam ko na to. So whenever they meet together to commemorate His death, they recounted how He took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, "Drink ye all of it, for this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins." Bago tayo, wala ito isang kung-appeal ka rin nini. Mga na, naginahimo natin siya matakwarker. Ang mabal gani, ginahimo niya siya sa mga walang panahon. Tungkol kay, ato naman po'y rason kung ano na ato siya ginahimo matakwarker. Kung hindi magyari sa the things we are never to forget. The love of Jesus with its constraining power is to be kept fresh in our memory. Kung kayo sa mahindan na ipadalaman sa Diyos sa kalibutan. Balik na po ta sa John 3:16, diba? For God, so loved the world. May kumagod ang Diyos sa kalibutan. Pag may kakalibutan, kami ito. Christ has instituted this service that it may speak to our senses of the love of God that has been expressed in our behalf. There can be no union between our souls and God except through Christ. Walang bintay, walang hiusa. Diyan ang binuhok sa Diyos. Kung wala, hindi na itong gawaton si Kristo. Yung ato personal na manluluwas. Kung atong ipakita, pinaari sa pag-participate sa atong communion service. The union and love between brother and brother must be cemented. Dahil bilang cement. So dapat muna nga ito ang bunga. Brother and brother. Kami mga sister and sister, wala ba? Generic term yung mga kaisunan. Pag may brother and brother, appeal na ito mga sisters. Must be cemented and rendered eternal by the love of Jesus. Pagkagawa po. And nothing less than the death of Christ could make His love efficacious for us. It is only because of His death that we can look with joy to His second coming. His sacrifice is the center of our hope. Upon this, we must fix our faith. Kaya sa